Ning balitang yumanig sa mundo ng politika, bulilyaso ang may team na plano ni na Pangulong Goting Jr. at House Speaker Martin Tambaluslos matapos mabigo sa maisakatuparan ng demonay pagtatangkang igisa sa kontrobersya sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sa halip na mapahina ang kanilang pangalan, lalong lumakas ang suporta ng publiko para sa Duterte Camp, lalo na sa mga rehiyon ng Mindanao at Visayas. Ayon sa mga ulat, may kumalat na impormasyon ukol sa di umano'y orchestrated na propaganda ng mga isiniwalat na dokumento na naglalayong sirain ang kredibilidad ng mag-amang Duterte. Ngunit sa halip na maniwala ang sambayanan, maraming netizens at ilang mambabatas ang agad na kwestiyon ng timing at motibo sa likod ng mga aligasyon. Halatang demolition job ito. Ayon kay Senadora na kilala sa kalyado ng dating Pangulo, agad ding naglabas ng pahayag si VP Sara. Tinawag niya itong isang desperadong hakbang ng mga natatakot sa lakas ng tunay na liderato. Sa kabila ng mga tangkang paninira, nananatiling matatag ang suporta para sa Duterte Camp na patuloy na itinuturing ng ilang bilang simbolo ng disiplina at malasakit sa masa. Amandala, nananawagan naman ang ilang sektor na imbis na siraan, ito na lamang ng administrasyon ang pansin sa pagresolba ng mga pangunahing isyu ng bayan tulad ng mataas na presyo ng bilihin, katiwalian sa gobyerno at krisis sa enerhiya. Patuloy naming babantay ang pag-usbong ng kaganapang ito. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, hindi na ako magpapakahaba, marami pang magsasalita. Meron akong isang kaibigan, hindi siya kapanalig natin sa pananampalataya sa politika. Sabi niya, bakit ba panalangin kayong bumalik si Pangulong Duterte? Parang personality cult yung ginagawa ninyo. Sabi ko, hindi po kami nananalangin lamang para kay Pangulong Duterte. Nananalangin po kami sa bayan sapagkat ang ginagawa po kay Pangulong Duterte ang ginagawa sa pinakamaliit na mamamayan dito sa Pilipinas. Galing talaga. Nilalabag ang mga karapatang pantao, binabastos, niyuyurakan, tinatawanan, inaalipusta na parang yung mga namumuno lamang ang may karapatan at may talino para mamuno dito sa atin. Kung napanood niyo po yung pelikulang Moises Padilla ni Leopoldo Salcedo, may eksena po roon na siya po ay nakabitin sa kisame, puro latay, duguan, pasa ang kanyang katawan. May lumapit na bata sa kanya. Pinainom siya ng tubig. Sabi niya, anak, tingnan mo ako. Ito ang iyong bayang naghihirap. Si Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng tang-api sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte, sapagkat siya lamang po ang nakipaglaban para sa ating lahat. Sinakripisyo niya, He sacrificed His life, His liberty, and His sacred honor. Sabi nga niya, I do not mind marching into hell so I can make the Philippines heaven for the Filipinos. At yan po ang nangyari. Kaya maraming salamat po na narito po tayo. At thank you sa ating Totoo yung sinabi na yan na tong si Atty. Ferdy Topacio. Tumaguso sa atin yun.
Pag nananalangin tayo, pagka pinapanalangin nating umuwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka pinapanalangin natin siya makalaya sa lalong madaling panahon, parang pinapalaya ho natin, parang pinapanalangin natin ang ating inang bayan. Dahil ang mama na kinulong nila dyan sa The Hague, Netherlands, yan ho ang nagpatikim sa sambayan ng Pilipino doon sa kakarampot na ginhawa na naranasan natin sa kanyang 6 na taon na pamumuno sa ating bansa. Yung pag-upo, ginagaya ko na itong si Atty. Forte, yung pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasabi ng mga ordinaryong Pilipino na may pag-asa pa pala. Diba? Yun ang ating naramdaman eh. Akala natin hopeless na tayo eh. Mga dilawan, pinklawan, nakawan, sa pamahalaan, kaliwat ka ng kabalbalan, di ba? DAP, PIDAP, kung ano-ano na lang hong kababuyan ang nangyayari noong panahon bago dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating ho niya, nung naging presidente ho siya, naranasan ng mga ordinaryong Pilipino na safe na makapaglakad sa kalsada. Kahit pa paano pagka yung ating liping Pilipino, pagka lumabas ka sa ibang bansa, mapagmamalaki mo dahil walang bansa na humahawak sa liig ng ating mga leader. Ika nga, meron tayong tunay at makabuluhang independent foreign policy noong mga panahon na yun. Pero ngayon ho, hindi yun ang nangyari dito. Hindi ho ganun ang nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang nangyayari, bumalik ho tayo noong panahon ng mga pinklawan, mga dilawan, panahon ni Noynoy Aquino. Kaso, 10 ulit ang kababuyan na ginagawa ng administrasyon na to. Yung kay Noynoy Aquino, wala pa naman ho siyang pinadalang Pilipino sa ibang bansa para litisin doon. Hindi ho yun ginawa. Yung kababuyan na yun, hindi ho yun ginawa ni Noynoy Aquino. Kaya ang ginawa na yan ni Marcos Jr., bababa ho siya sa kasaysayan bilang presidente na nagbenta ng kanyang sariling kalahi sa kamay ng mga banyaga. Yun ho. Siya ho isang traidor sa bansang Pilipinas. Yun ho ang pagkakita natin dyan sa mama na yan kay Marcos Jr. Isa ho siyang traidor sa liping Pilipino. Ngayon, siguro hindi pa gaanong nararamdaman yan dahil siya pa presidente. Dahil hawak pa niya ang kapangyarihan sa Malacanang. Pero pagkatapos ng termino na to, walang Boying Remulla, walang Anyo, walang Gibo Chudoro, walang kung sino pa man. Siya at siya lamang ang sisisihin dyan sa nangyari na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Turiyo natin. MC, Greco, nandiyan ka pala. Maraming salamat. Greco, mega love shoutout. Saludo, Sir Greco Oblehiga. Papalakpakan natin. Isa ho yan sa mga magigiting na talagang mandirigma nga para sa malinis na pamahalaan. Saludo ho tayo dito kay Sir Greco. Ang aking boss sa communication sa PDP, si Atty. Raul Angbino. Nakita ko rin ng ating kaibigang si Councilor Bong Tolentino. Nasaan ba si Bong? O yan ang Tolentino, hindi traidor. Yan. Meron palang Tolentino, hindi traidor. Yun, nangyari sa kanya, nangamote siya. Buti nga sa kanya. Traidor. Ang mga nanalig, katulad nga ng sinabi, dito hindi po tayo nagpadala sa salapi sa kapangyarihan, sa pribilehyo. Hindi po tayo gumaya sa kanila na habang naghihirap ang mga Pilipino ay sumasayaw sa New York. Nagkikipag-concert sa Duran-Duran. Yan ba ang tamang asta ng isang leader? Fiddling. Sumasayaw sa New York, nagpupulburon sa Beverly Hills, di ba? While Rome burns, parang si Nero. Kaya tama po na tayo dito sa Partido Demokratiko Pilipino ay hindi po nadadala sa mga ganyan. Tayo po ay naninindigan. Ngunit ano pong ginagawa nila? Tinatakot po tayo, dinidemanda kami, mga vloggers, mga journalists, kapag nagsasabi ng katotohanan, tinatakot po pati ating mga senador, pati ang ating mga leader, ipadadala din daw sa Hague. Tinatakot lahat ng pangkaraniwang mamamayan, ginagamit ang NBI, ang PNP, lahat ng ahensya ng gobyerno ginagamit para tayo takutin. Ngunit, huwag po tayong matakot. Yan. Mga kasama. Huwag na huwag. Sapagkat pag natakot tayo, panalo na po sila.
Huwag po natin hahayaan na sila ay manalo. Kita niyo yung ginawa ng eleksyon kay Pe, kay Jimmy, kay JV, kay Raul. Dinaya po. Kita niyo Daya ho. ang sinasabi ng mga iba na merong nasa pagitan ng transparency server na hindi mo malaman kung anong manipulasyon ang ginawa sa ating mga boto. Sabi po nila, the voice of the people is the voice of God. Therefore, kung ikaw ay hindi mo pinalabas ang boses ng mga tao na boses ng Diyos, ikaw ay demonyo. Kaya't sila po ay mga demonyo. Tayo po ang mga anghel na kailangang talunin sila. Kaya sa pagtatapos, mga kasama, katulad ng sinabi ko, ang kalaban lamang po natin dito ay takot. Ngunit huwag tayong matakot, huwag tayong patatakot sa kanila. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, na sa kanilang military, na sa kanilang mga pulis, na sa kanilang NBI, na sa kanilang lahat ng ehensya ng gobyerno, tayo, taong bayan, tayo ang may tunay na kapangyarihan sa isang demokrasya. Kaya't bilang pagtatapos ay nais ko po lamang basahin ang isang talata po sa Biblia mula po kay Propetang Isayas, na ito lang po ang ating ilalagay sa ating isipan tuwing tayo po ay nagdududa, tuwing tayo ay tinatakot, tuwing tayo ay kinakabahan. Ito po ipangako ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa mga banal na taong lumalaban sa kasamaan. Ito ang sabi ng Propetang Isayas na tagubilin ng ating Panginoon. Huwag tumahimik kayo at makinig. Tayo ay nasa malayong lupain. Sabi niya, para pong nangyayari dito sa atin. Parang napakalayo na natin sa tunay na Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit, sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot. Ako'y sa iyo. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lumaban sa inyo. Dapat pakinggan ito ni Secretary Remulla. Nako. Mamamatay ang sinumang lumaban sa inyo. Hindi ako nagsasabi nito, ha? Hahanapin ninyo sila, ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Kaya't Ayun na nga mga kababayan, dito ho sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating pananalangin para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na makauwi na siya sa lalong madaling panahon. Dahil presidente pa lang ho yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam na ho natin ang pangarap niyan. Naririnig ho natin ang mga talumpati niyan. Kung ikaw ay isang Pilipino, napakalaking kawalan o ika nga napakalaking sampal sa iyong pagiging Pilipino kung ikaw managutan ng hininga sa isang banyagang bansa. Kung ngayong oras na to, isa lang ang gustong mangyari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung managutan siya ng hininga, yan doon sa kanyang bahay, diyan sa Davao City. Yun ho ang kanyang tanging dalangin ngayong mga panahon na to. Kakalungkot. Ito, Senator Rodante Marcoleta, continuation ho ito. Ang iyong chairman ng secretary ng Department of Energy. Opo, Rapi Lutilla. 2 araw ako nagtatanong. Opo. 2 araw? 2 araw. Dalawang magkasunod na hearing. Tinetext na nga ako ng speaker eh. Opo. Huwag mo na pinahirapan. hindi ko pinahirapan, tinetesting natin. Opo. Ngayon, dahil sa gawain na yan, so pag nahirang naman sila, kamukha ako, Department of Public Works eh. Opo.
Manibunuan naman yan. Oo, Opo. sir, meron po kayong nakatalagang kayo po kung saan nyo po gustong ilagay. Oho. Ayoko ng flood control. Ayoko yan, sabi ko, dahil walang nakokontrol dyan eh. Hindi kaya i-control yung flood. Opo. Sa flood control, Oho. yung nakokontrol yung flood eh. Opo. Ay ang tawag, yung budget ang nakokontrol, yung flood hindi. Hindi kaya yun. Nawawala. Wala. Opo. Saan mo ilalagay? Sabi ko, ako, water management ako. Maglalagay ko ng dam para sa ganun, yung patubig. Kasi alam mo, farmer ako eh. Impounding area pala Palaging gusto nyo. nakatatak sa isip ko na yung Tarlac, kung bakit walang irrigation ng Tarlac. Opo. Landlock yung Tarlac, tapos wala kayong irrigation. Hindi ba minsan kung di ako nagkakamali, 15 Congress yata yun o 17 Congress. Tinanong ko NIA. yung administrator ng NIA Oho. Ano na yung ibig sabihin ng NIA, Jen? National Irrigation Administration. Administration. National Irrigation Administration. Pinalitan ko yun eh. Ano ba nung time na yon? Oo, pinalitan ko yung Ano na po naging ibig National Irritation Administration. Na-irritate. Okay. Na-irrita. Sabi ko, administrator... Nanggel pa ata nun eh. Ha? Si Nanggel. Hindi. ba? Parang retired general eh. Opo. Administrator, yung po bang Tarlac ay bahagi pa ng Republika ng Pilipinas? Abay, siyempre naman. Napaganon siya eh. Opo. Opo, sabi niya, no? Uy, kung bahagi pa ka ako ng Republika ng Pilipinas ang Tarlac, bakit ang mga irrigation hanggang Pampanga lang at hindi tumutuloy dito sa Tarlac? Tarlac, oo. Yari. Hindi, inabara na doon, ano? Oho. Ibig ko sabihin, kaya ko lang kinukwento ito. Kaya ko nailagay sa dahil sa kagustuhan ko na nakakintal pa sa akin yung hardship and difficulties ng mga farmers sa Tarlac. Opo. So, ang ko, hindi ko naman mailagay sa Tarlac dahil wala nga akong pagkukunan ng tubig. Dahil wala pa yung balog-balog Yung balog-balog dam. Yung balog-balog dam na yan, Nako. naging isang mahiwagang palaisipan. Pangulong Noynoy pa yan. 24 na taon na yata ang nakararaan. Hanggang ngayon, Sen, hindi pa natapos-tapos yan, ha? Wala. O ito, Hanggang ngayon, no? so ngayon, dahil sa kagustuhan kong makatulong, Oo. na-identify ko yung Claveria. Magandang pagkunan. Sa Surigao ho yan, Sen. Claver, Surigao, o Claveria. Cagayan. Claveria, Cagayan. Ano kasing Claver, Cagayan. Tatlong dam. Malaking Opo. halaga. So, sabi ko, dam. Opo. O ngayon, napatunayan ko. Napatunayan ko. Kasi sabi ko, bago ko ilagay yan, anong productivity nung wala pa yan? At Opo. pag mailagay yan, anong productivity? Ngayon, malinaw na. May talaga inaral Kaya niya para. nga kapag nakita mo yung nagsasalita yung mga farmers, isa ako sa kanilang salamat po, sabi nila Pinasalamatan. gano'n. Ganun. Isipin mo, 350 hectares ang napatubigan. Maganda po. 3,500 na farmers ang na-benefit. O nilagay mo sa flood control. Wala. Kaya, Nasaan ang 5,000 flood control projects Nako. na pinondohan mo ng about 450 billion pesos? wala, inanod po ng baha. Kaya Na-plug niya po. kaya nga patatawag natin sa Blue Ribbon yung mga yan. Ganun po? Nako. So ngayon, Yari. Yan ang nga ba sinasabi natin? Yung expectation natin, linampasan ni Senator Rodante Marcoleta yung mga dahilan kung bakit natin siya binoto. Wala pa man yan ang ating senador. Hindi kagaya ng ibang mga dyan, mga puro parinig. Oy, makinig ka ha. Tingnan mo yung Senator Rodante Marcoleta. Panahon na naman ng baha. Magyayabang na naman nito si Bangag. 5,500 flood control. Papatawag sa Blue Ribbon. Yari. parang tinatakot ko na eh. Hindi, akala ko sa Senate Foreign Relations, iba pa yung Blue Ribbon. Iba naman yung Blue Ribbon. Ikaw naman. Hindi naman foreign relation yun. Flood control eh. Kaya nga po eh. Maliban na lang yung mga flood, pinalipad mo sa aeroplano at pinapunta na Siberia o kaya Kaya yan ang sinasabi natin. Ngayon, bakit? Bakit ganun na lang? Para mausisa ko nga. Ayun, tama naman. Hanggang sa bigyan nila ako, sabi ko, gusto ko
water management. Ngayon, pag sinamahan mo ng contract farming, yung nakita kanina, Opo. aba, makakatulong ka. Kailangan kasi productivity, yun ang itaas mo. Mataas. Hindi dumadami ang lugar na pagtatamnan. Totoo. Yes. Umuunti pa nga yan because of the pressure of population. Pabahay. Totoo. Kalsada. Yeah. Iba pa. Kalsada lang. Papaunti. So, ang gagawin mo, itaas mo yung productivity. Kaya pala, Sen, tuwang-tuwa si Kuya Yuan Saligumba. Sabi niya, Jen, ng Yunlad Corporation. Ako, sabi niya, Jen, napakalaking yung tulong. konsepto na yan, kasama ko dyan. Ngayon, nag-meeting na kami. Ngayon, kukwento ko na sa inyo. Opo. Miniting ko yung NIA. Sabi ko, ikaw NIA, ito ang gawain mo. Di ba? Ay, tama. Si Gullian. Regulator ka eh. Si Gullian naman yan. Pero wag ka nang magmamarketing. Ganun ba? Magiging inconsistent. Hindi ka pwedeng regulator, nagmamarket ka pa. Ayun. So, bibigyan kita ng kapartner. Yung konsepto kasama ko dito. Alam mo dito ka kung ganyan. Dito, pwede tayo makapagbenta ng 20 pesos na presyo ng bigas. Pero hindi sa paraan ng pamahalaan ngayon. Totoo po. Nang hindi masasaktan. Ibang kaparaanan. Kasi kapag hindi natin ginawa ito, sa paraan gusto natin, masasaktan ng farmer. Tingnan mo nangyari, ibinaba sa 20 pesos, nasaktan ang farmer. Yung mismong farmer ang Pinuntang sila ng trader, kanya 20 pesos na lang ang bigas. Bigay mo na sa akin yan. Kung 7-9 po ang wala nang bilihan bibili. ngayon, Sen. Ako, grabe. Ayan sinasabi. Samantalang ang sinasabi ng Pangulo, 17 to 18 pesos daw po ang per kilo. Tingnan nga natin kung nandiyan yung video. Diyan ba, Direk? Okay na ba yung video? Yan, bago yung video na yan, may papanood ho muna akong video sa inyo mga kababayan. Ito, siguro, sana mag-silbi itong paalala sa mga kasama natin taga-suporta ni Tatay Digong na kailangan lang natin magdire-diretso. Huwag ko tayong panghinaan ng loob, huwag ko tayong magpasira ng loob sa mga kaganapan na to. Hindi o magaganda yung mga nababalita natin. Sabi naman, nung huli naman pagsalita ni BP na medyo malakas naman itong Tatay Digong, okay lang naman siya. Patuloy ko tayong manalangin sa kalakasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, galing sa Billionaire News Channel. Ito ang mga taga-suporta ni Tatay Digong na hindi mga bayaran. Hindi kagaya ng mga talyanis natin sa imada dyan. Ito, panoorin nun natin mga kababayan. Bakit kaya natin sa Dahig? Pumunta po kami dito para suportahan po si Tatay Digong, para po malaman niya na mahal ko namin siya at saka galing po kami ng Denmark. Saludo, palakpakan muna natin to sila, Madam. Effort yan eh. So itong mga ganitong mga maliliit na detalye, yung effort na binibigay nila, ano pa naman na pasalamatan at suportahan natin ang mga nangyayaring pagkilos na yan dyan sa Dahig, Netherlands. Palakpakan natin kung masaya ho kayo sa nakikita nyo pagsuporta ng ating mga kababayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang like at subscribe. Palakpakan natin itong sila, Madam. At dito sa politiko walang kwenta yung politiko na yan. Dito sa Billionaire News Channel, isa sa mga pinapanood nating istasyon ngayon, maliban sa SMNI at yan sa Net25, yan ang Billionaire News Channel. Kasi nandiyan si Ma'am Pinky Webb, okay? May hilingin niyo sa kanya at sa gobyerno natin para sa kanya. Sana po papawiin na po si Tatay Digong kasi po nagkakasakit na siya at saka matanda na po kasi siya. Mensahe niyo kay Tatay Digong. Tatay Digong, mahal na mahal ka po namin. Bumiyahe pa po kami galing Denmark para ibigay po sa amin para malaman mo na kami po ay sumusuporta po sa iyo. Okay. Saludo, Madam. Saludo ho kami sa inyo. Napakagiting ho ng ginawa nyo na yan, no? Yung pagpapakita nyo na suporta na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy na ho natin ang usaping patubig. Ano kaya itong video, papanood sa atin itong si Senator Rodante Marcoleta. Game! Andi na po. Baka iba yung naipadala ko. Di ba? Sa isang araw po, Sen, ihapon Disyembre natin. na lang, baka sakaling mas. Ano ba tayo ngayon? July, di ba? Malapit na. Disyembre, Malapit na. Sen, isa pa po ito. Ito'y viral kasi sa social media. At gusto din po nilang makuha ang inyong reaksyon ukol sa bagay na ito. Pahintulutan nyo lang daw po. Ukol dun sa ini-announce ni Finance Secretary Ralph Recto ukol doon sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor,
Ba, kung gano'n na niya, babawiin na lang namin ang aming pera sa bangko at mag-aalkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang So, kita? sino tinatanong mo ngayon? Kayo po, Sen, gusto nilang makita, ito ba pagdating ba yun ni Sen Marcoleta sa Senado, pwede ba nilang reviewin ang panukalang ang batas na ito sapagkat may kinukota niyang batas na Recto na kaya nila ito ginawa, nagpapatupad lamang daw po sila ng batas, Sen. Sige. Oho. Nelson, ikaw muna. Bago. Sige. Nelson, banatan mo. Wala tayong magagawa dyan. Batas yan. Wala ka Kailangan yan, i-repeal natin. Hindi nga, nagpapanukala pa lang, wala ka pang i-repeal, nagpapanukala. May batas na po, sir. May batas daw po. Pinapatupad na po nila. Ang ano? Yung July 1. Anong batas? Yung 20%, kasi dati, ang buwis sa time deposit. Tinatanong mo, parang may batas ka mo na naman. Sabi daw po ni Senador Ralph Recto, meron ng batas na inaprobahan noon, ipinatutupad lang daw po nila ngayon. Yung may kinalaman doon sa 20%. Ang pagkakaalam ko, hindi batas yun eh. Ipinatupad yan panahon ni Kim Inares, panahon ni Pinoy. Okay. Pero check nyo kung maaaring magkamali ako. May bago, Sen. May bago. Sige, tingnan mo muna kung may bago. Opo. Pero ang pagkakaalam ko, panahon ni Kim Inares, pinatupad yan. Ganito yan eh. Hindi naman yung principal na alam mo, ang savings mo, kunyari, ikaw na lang gawin natin halimbawa kasi si Nelson, wala namang gasinong pera ito. Ikaw ang mayaman dito. Halimbawa lang, halimbawa. Ito pala si Sergeant ng mayaman eh. Sergeant! Baka naman. Naknanto ko. Ito pala si Sergeant ng mapera. Big time. Pero nga rin, meron kang 10 million. Okay. Kunyari lang. Opo. Bagamat maliit yung pagkakahalimbawa ko. Tama. Hindi naman yung 10 million yung... Opo. Yung tubo nung... Depende kung saan mo nilagay. Kung halimbawa, kung savings lang, delikado naman kung yung kita mo doon kasi, alala mo kung savings lang. Opo. Ako, Diyos ko, kahit 10 million pa yan eh. Siguro 1.2% per annum. Per annum. Yes po. Pagkatapos, siguro yung 10 million mo siguro baka... Kung naka-time deposit, medyo malaki. Hindi, savings muna. Savings muna, okay po. Kung sa savings yan, 10 million, baka sabihin mo ng 90,000 pesos. Sa isang taon. Isip-isipin mo, pera mo. Tsaka ngayon kukuha ka ng 20% noon. Yes, yung dalo sa 90,000. Kahit na palagay mo sa time deposit, o kaya sa mga bonds, halimbawa, may sinasabi silang lock-in period, 5 years, 3 years, blah, 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 10 years. At doon nakalagay... Yan ang playground ng mga mayayaman. Stocks, bonds, trade, yan. May mayayaman nandyan eh. Ngayon, yung bubuwisan nila, yung para sa mga... Wala naman maraming kakilala, walang maraming hindi ganun kalaki impluwensya, hindi ganun kausay sa sa mga ganyang klaseng bagay. Ang takbuhan nila, time deposit. Ang nangyayari, ano na naman itong kabalbala na to ng administrasyon, itong si Marcos Jr., talagang tinatarget na naman yung mga mahihirap na Pilipino, yung mga ika nga nasa lower hanggang middle class. Yun sila talaga ang parokyano ng time deposit na yan. Yung mga mayayaman, di nila daldalin dyan yung pera. Di nila patutulogin na 5 taon dyan sa mga time deposit. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!